Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelia Padulina. Kumusta kayo guys? Pasensya na guys kung natagalan tayong hindi nakapag-upload kasi sa palagi tayong busy sa ating trabaho. Alam nyo naman yung trabaho natin is palagi tayong 12 hours duty. Tapos minsan panggabi ako, minsan pang umaga ako. So masyadong hard para sa akin. Kaya pagpasensyahan nyo na kung minsan na lang tayo makapag-upload. Pero kahit na ganun pa man, yung mga nagko-comment sa atin ay pipilitin at sisikapin natin na masagot lahat ng kanilang katanungan upang makatulong pa rin ako sa inyo sa mga nagbabalak mag-apply bilang isang service crew dito sa Jollibee or Mang Inasal or kahit sa ang fast food chain. Mayroon na po tayong old videos dyan at sana ay makatulong iyon sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para like ang updated sa ating mga ilalabas na video. Kasi marami po akong mga tips and idea kung paano mag-apply bilang isang service crew dito sa Jollibee or sa kahit saang fast food chain. So yun, wag natin ito patagalin guys at umpisahan natin. Mayroon kasing nagtanong dito na si Sir Jun Ray. Ang sabi niya, "Good morning po. Pwede po ba kay Jollibee may piklat sa baga? Pero magaling na po last 2019 pa. Sana po masagot." So yun, base dito sa tanong mo, nung 2019 ka pa nagkaroon ng piklat sa baga, pero sinabi mo dito na magaling ka na last 2019 pa. So kapag naman ikaw ay nag-medical at dumaan ka sa x-ray, tapos nakita talaga sa result na malinis na, basta maipasa mo lang yung medical, wala naman dong problema. Tsaka idagdag ko din to kasi may mga nagtatanong sa akin about sa malabo daw yung kanilang mata, naka-eyeglasses daw sila. Dito po kay Jollibee is pwede naman po yung ganon. Kasi dito naman sa pag ikaw ay magpapamedical, hindi naman kailangan ng eye test, no? Kahit naka-eyeglasses ka, pwede naman yon sa Jollibee. Then sa mga nagtatanong din, sira ang ngipin, may bungi, wala namang problema doon kasi hindi naman sila nag-check ng ngipin or nagde-dental. Hindi man masyado mahigpit dito sa Jollibee, no? Kasi matagal na rin akong nagtrabaho dito sa fast food. Almost 7 years is okay naman. May mga kasama nga ako ng mga bungi. Wala namang problema doon. Kaya wag kayong mag-alala. Mag-apply lang kayo at kapag kayo ay nakapasa sa job interview, then bibigyan kayo ng list of requirements. Then pag kayo nakapasa sa requirements katulad ng medical, is wala nang problema doon. Mag-i-start na kayo sa inyong mga trabaho. Ayan, congratulations na kaagad. So yun, may next comment sa atin, no? Galing ito kay Shoshong Jenard Michael. Ayan. Sabi niya, pinakamahirap magkaigo. Yung gamit ng fryman, mga rock, tongs, back up, magkakaigo nun. Pati gamit ng pantry. Back up din, bukod pa sa back up area. Ayan. Ito yung sinasabi ng isa nating kapwa service crew, no, na maglilinis or magkakaigo ng mga backup pantry is yung na-assign sa backup area. So ano ba yung mga kinakaigo, no? Ano ba yung mga kinakaigo ng backup? So ang kinakaigo ng backup is yung mga, alam mo yung mga food fan, ayan, yan yung mga kinakaigo niyan, mga food fan, tongs, at marami pang ibang mga gamit. So ikaw lahat yung maglilinis noon. So sa amin nga yung mga naranasan namin diyan, lalo-lalo nung nasa Mang Inasal pa ako, kami pa yung naglilinis ng grease trap. Ayan, kami pa yung naglilinis ng grease trap. Pagkatapos namin maglilinis sa kitchen, buong kitchen, kinego na namin. Then naglilinis pa kami ng grease trap. Sa mga hindi guys nakakaalam ng grease trap, may dalawang klase ng grease trap. Katulad ng sa dining, yung sa may wash area, meron dong grease trap, nililinis namin yon. Then yung sa may kitchen, yung pinaglalagyan ng mga debris, may grease trap din doon. At bukod pa doon, meron pang pinakang main na grease trap. Doon lahat na pupunta yung dumi. So kung gusto niyo yung mapanood, meron akong old videos diyan, yung nasa Mang Inasal ako. Napakalaking grease trap noon. Yun yung pinakamalaking yun yung pinakang main na grease trap. Doon yung napupunta yung mga lahat ng debris at napakabaho nun. So, kayang-kaya ko naman. Kung may time pa kayo na mapanood yung mga old videos ko,
Doon nyo makikita yung lahat ng mga ginagawa ko bilang isang service crew. So hanggang dito na lang muna siguro tayo at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, God bless.